Paano ba talaga nagiging diamond ang uling? Mga ilang buwan na rin na nagmimina ang iyong kumpanya sa isang lugar na sinasabing may mga diamonds. Pinag-aralan nyo namang mabuti ang lugar na ito at dapat talaga may mga diamante kayong mahuhukay. Pero ang dami na ring araw ang lumipas at hindi pa rin kayo nakakakita kahit isang butil man lang. At dahil sa sobrang tagal na ay hinati sa dalawa ang iyong grupo at ikaw ang isa sa mga lider. Paunahan kayong makakita ng diamond dahil kung sino mang grupo ang mauuna ay bibigyan ng malaking gantimpala ng kumpanya habang ang matatalo ay ipapadala sa ibang lugar para magmina ng coal o uling. At ganun na nga ang nangyari at sabay pa ang inyong dalawang grupo na nakarating sa hinihinalang primary deposit ng mga diamonds. Sa kasamaang palad, ang grupo nyo ang natalo at kayo ay magmimina naman ng uling. Ayaw nyo man pero ito ang utos ng kumpanya. Hindi bilang parusa kundi kailangan din talaga ng tao sa inyong coal mining site. Hay, kung mamalasin nga naman, diamante na ay naging uling pa. Naisip mo tuloy, sana yung uling na nasa kabilang mining site ay maging diamante na lang. Baka naman may paraan para maging diamond ang uling. Teka, pwede bang mangyari yun? Magkaiba ang itsura ng diamante at uling. Paano kaya matatransform ang isa sa isa? Tara at pag-usapan natin kung may paraan nga ba para maging diamond ang uling. Kapag ikukumpara ang dalawang bagay na ito ay ibang-iba ang itsura at ang kanilang gamit. Yung isa ay ginagamit bilang pinagmumulan ng energy, minsan pangluto, minsan panglikha ng kuryente, habang ang isa naman ay ginagawang alahas. Pero parehas silang binubuo ng isang chemical element at ito ay ang carbon. Napakahalaga ng element na ito dahil lahat ng may buhay sa mundo ay may carbon. At hindi lang ang mga living things ang may carbon kundi pati ang mga non-living things tulad ng mga bato, buhangin, lupa at kahit na ang hangin. Sinasabi nga na ang mga nabubuhay dito sa mundo ay mga carbon-based life forms. Kaya napaka-versatile ng carbon. Iba-iba ang forma na kaya nitong mabuo. Depende sa pagkakaayos ng atoms. Pwede itong maging matigas, malambot, maliwanag, madilim, o kahit masustansya tulad ng mga molecules sa pagkain natin. Sa madaling salita, iba-iba ang arrangement ng carbon kaya iba-iba rin ang katangian ng mga nabubuong materyales. At dito nanggagaling ang malaking pagkakaiba ng diamond at coal. At ang kaibahan naman talaga ng structure ang dahilan kung bakit magkakaiba ang mga materyales na nakikita sa mundo tulad na lang ng diamond at coal. At ang mga diamond ay may crystalline structure. Sa diamond, bawat carbon atom ay nakakabit sa 4 pang carbon sa isang tetrahedral arrangement. At ang buong crystal ay isang malaking 3-dimensional lattice. Ang mga carbon na ito ay magdidikit-dikit gamit ang malalakas na covalent bonds na nangangailangan ng mataas na energy para masira. Sabayan pa ito ng tightly packed at organized na arrangement kaya tinaguriang hardest naturally occurring material ang diamond. Gamit ang Mohs hardness scale, ito ay may score na 10 out of 10, ang level na kung saan lahat ng may score na 9 pababa ay kayang magasgasan ng diamond nang walang kahirap-hirap. Makikita mo rin ito sa ibang materyales. May mga bagay na matigas pero madaling mabasag tulad ng glass o ceramic. Sa diamond, napakaayos ng carbon structure kaya sobrang tigas nito. Pero kapag magulo ang arrangement, humihina ang material. Sa kabilang banda, ang coal naman ay may magulong non-crystalline structure. Wala talagang eksaktong molecular unit ang uling. At magkakaiba ang pagkakadikit-dikit ng mga units na ito sa isa't isa. May covalent bonding din naman ito pero napaka-random ng pagdikit-dikit ng mga molecular units at may nahahalo pang hydrogen, oxygen at iba pang elements dito. Nagkakaiba-iba tuloy ang structure ng uling kaya may mga iba't ibang klase ito. Merong lignite o brown coal. Ito ang klase ng uling na may pinakakonting carbon at napakarami ng molecule na tubig. Ito ay medyo porous at di masyadong compact ang dating. Ito yung uling na konting heat energy lang ang naibibigay. Susunod dito ay yung tinatawag na subbituminous coal at ito ay may mas maraming carbon, mas konting molecules na tubig at mas hindi porous. Mas mataas din ang energy content nito kumpara sa lignite. Susunod dito ay yung bituminous coal o black coal at ito ay may mas mataas na carbon at energy content. Kaya naman mas ginagamit ito sa mga power plant
para makagawa ng electricity at ang may pinakamataas na ranggo na uling ay ang tinatawag na anthracite o hard coal. Ito ang may pinakamataas na carbon and energy content. Ito rin ang pinaka-compact at pinaka-dense sa lahat ng klase ng uling. Pagdating naman sa pagiging matigas, ang score ng uling sa Mohs hardness scale ay nakasalalay sa kung anong klase ito. Ang lignite ay may score na 1 to 3, kapag bituminous naman ay may score na 2.5 to 3. Samantala, ang anthracite ay may score na 3 to 4. Lubhang mababa ang mga scores na ito kumpara sa diamond. Kaya rin naman hindi pwedeng maging alahas ang uling. Napakadaling masira at wala man lang ningning kasi ito ay may dull luster. Pero ito ay isang good conductor ng electricity. Habang ang diamante ay napakahirap basagin o sirain at ito ay kumikinang dahil sa shiny luster nito. Meron itong high refractive index, pero ito ay isang poor conductor ng electricity. Pero dahil madaling masira ang covalent bonds ng uling, ito naman ay madaling mag-react sa oxygen tuwing may combustion reaction. Ang uling tuloy ay nakakapagbigay ng heat energy na pwedeng gamitin ng mga power plants para makapag-produce ng electricity. Ang covalent bond ng diamond ay pwede rin naman masira dahil sa combustion, pero dahil sa sobrang tibay nito ay kailangan ng mataas na temperature na mga halos 900 degrees Celsius para lang mag-apoy ito. Hindi ito efficient tulad ng uling na karaniwang nagsisimulang mag-apoy sa bandang 150 degrees Celsius hanggang mga 300 degrees Celsius. Depende sa klase. Mas madaling magliyab ang uling at kapag nag-apoy na ito, tuloy-tuloy ang pagkasunog. Kaya rin madalas gamitin sa pagluluto. Ang pagkakaiba talaga ng uling at diamante ay hindi lang nasa structure at function nila, kundi pati kung paano sila nabuo at saan sila matatagpuan. Unahin natin ang coal. Ito ay nabuo mula sa nabulok ng mga sinaunang halaman na naipon sa loob ng milyon-milyong taon sa mga sinaunang swamp. Ito ang dahilan kung bakit kabilang ito sa fossil fuels. Ang fossil fuels ay parehong nabubuo sa anaerobic decomposition, pero ang coal ay mula sa mga halaman, samantalang ang oil at gas ay mula naman sa mga microorganism at hayop sa dagat. At dahil milyon-milyong taon ang kailangan para mabuo ang mga ito, tinatawag silang non-renewable energy dahil hindi sila madaling mapalitan. May iba't ibang klase ang fossil fuels. Ang coal ay solid na fossil fuel habang ang petroleum o oil kung saan nanggagaling ang gasolina at diesel ay liquid naman. May gas din na fossil fuel at ito ay tinatawag na natural gas. Ang coal ay madalas matatagpuan sa mga mababaw na lugar kung saan may sinaunang swamp o kaya bog. Dahil dito, ang mga coal mining ay may mga ilang kilometro lang ang lalim mula sa ibabaw ng mundo. Meron pang ang tinatawag na surface mining kung saan may mga uling nang makikita sa lalim lang na 55 meters. Ang mga coal na ito ay natatagpuan sa mga layers ng sedimentary rocks na tinatawag na coal seams o coal beds. Samantala, ang mga diamonds ay nabubuo sa pamamagitan ng napakataas na pressure at temperature sa may ilalim ng mundo na tinatawag na mantle. Ang mga coal ay nabubuo lamang sa may crust na nasa ibabaw naman ng mantle. Kaya ang mga diamonds ay natural na makikita sa may lalim na 150 hanggang 250 kilometers. Ang totoo, ito ay nasa upper mantle lang. Ngunit may tinatawag na super deep diamonds na matatagpuan naman sa may lower mantle na may lalim na 330 hanggang 800 kilometers mula sa ibabaw. Pero teka, sa sobrang lalim nito ay paano tayo nakakakuha ng diamante? Ang pinakamalalim kasi na hukay na nagawa ng tao ay ang Kola Super Deep Borehole na may lalim lang na 12 kilometers. So, paano tayo nagkakaroon ng mga diamonds? Pwede naman kasing kusang mapunta sa may parte ng crust hanggang sa may ibabaw mismo ng mundo ang mga diamonds na nabuo sa mantle kapag may mga sumasabog na bulkan. Kasama kasi ng tinatawag na kimberlite magma ang mga diamonds. Ito yung magma na nanggaling sa mga malalim na parte ng mantle. Kapag may pagsabog ng bulkan, ay aakyat ang kimberlite magma at magiging lava paglabas ng bulkan. Ito ngayon ay magiging kimberlite rocks at kasama dito ay ang mga diamante na nabuo mula sa mantle. Kaya nga, kung ikaw ay sobrang maswerte, ay baka may madaanan kang ore o bato na puno pala ng mga diamante. Pero ang totoo ay sobrang mahirap makakita ng diamond dahil di naman laging nagbubuga ng kimberlite ang mga bulkan. Hindi rin naman lahat ng bulkan ay dadaanan ng kimberlite magma.
Kaya tuloy, napakamahal ng diamante dahil ito ay bihirang makita sa mundo. Idagdag pa rito ang tagal ng panahon na kailangan para makabuo ang mundo ng mga tinatawag na natural diamonds. Tinatayang mula daan-daang milyon hanggang mahigit 1 bilyong taon ang kinakailangan para mabuo ang natural diamonds. Pero nakakagulat na may synthetic diamond na ngayon na nabubuo lamang sa laboratory. At kailangan lang ng kahit 1 araw para makabuo nito. Kung hindi gagamit ng mga specialized instruments ay hindi malalaman ang pagkakaiba ng dalawang klaseng diamond na ito. May mga kakaibang inclusions ang mga natural diamond na nagbibigay dito ng mas mataas na halaga. Kaya naman mas mura ang mga synthetic diamond ng halos 20 to 70% at patuloy pang bumababa ang halaga nito habang nagiging mas madali ang paggawa nito sa laboratorio. Dati ang mga diamond ay gawa lang ng kalikasan. Ngayon, pwede na itong gawa ng tao. Ang dami ng pwede. Kaya pwede din bang makagawa ng diamond mula sa uling? Ang sagot ay depende sa klase ng diamond. Hindi talaga nagiging diamond ang coal. Nabubuo ang coal sa crust mula sa sinaunang halaman, habang ang natural diamonds ay nabubuo sa mantle sa ilalim ng matinding pressure at tamang temperatura. Kahit mahulog ang coal sa magma, masusunog lang ito bago maabot ang mga kondisyong kailangan para mabuo ang diamond. Pero ibang usapan kapag synthetic diamond. Sa theory ay pwedeng gamitin ang uling para makabuo ng diamante. Una ay iibahin ang structure ng uling para maging graphite ito. Ang graphite kasi ay isang carbon-based molecule na may mas organisadong molecular structure kaysa sa coal. Pagkatapos ay ilalagay ito sa isang specialized equipment sa laboratorio na pwedeng makayanan ng sobrang mataas na pressure at temperature. Ito ay ang high pressure, high temperature HPHT method na ginagamit na sa ngayon. At makaraan ng ilang araw ay meron ka ng synthetic diamond. Ang problema lang ay may mga halo o impurities ang uling at ang kailangan talaga ay purong carbon lang. Magdadagdag siguro ng isang proseso kung saan tatanggalin ang mga impurities sa uling bago ang HPHT method. Kaya sa madaling salita ay posibleng makagawa ng synthetic diamond sa coal. Kaso kailangan ng mga specialized equipments at specialized laboratories. At dahil sa taas na ng gastos kung magdadagdag pa ng isang proseso, ay mas gugustuhin ng mga investor na gamitin na lang ang ibang bagay kaysa uling. Sa huli ay mas maganda sigurong isipin na lang na ang uling at diamante ay magkaiba. Gamitin ang uling para sa enerhiya at gamitin ang diamante para sa mga alahas. Parehas naman silang binibigay ng kalikasan. Hindi na siguro kailangang baguhin pa ang uling dahil bilang uling ay nagagamit na ito ng mga tao. Ang totoo, hindi naman kailangang maging diamante ang isang bagay para magkaroon ng halaga. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.